At ngayong araw na to ay pupunta po tayo sa underground river. So, naging ano lang siya, yung 7 wonders of nature that was nominated. Good morning, magandang araw po muli sa inyong lahat. At ngayong araw na to ay pupunta po tayo sa underground river. Yan, isa sa mga pangarap nating mga Pilipino na makarating ng underground river. Kasi kung nasa Palawan tayo at hindi tayo dyan makakarating, parang hindi po tayo nakapunta ng underground river. So may kasama akong dalawa, si Kuya Danny at si Kuya. Ayan, at nakapag-book kami or ako sa yun nga sa isang travel agency. Tapos ang ano nila ay susunduin ka nila kung saan ka nag-i-stay, na wag lang talagang nasa malayo, kung saan ka nag-i-stay banda dito sa Puerto Princesa, at sila na maghahatid papunta doon sa underground river. At hindi ko alam kung ano yung kaganapan doon. So ang binayaran namin is 2,000 each at libre na po yung pagkain doon. So ayan na po ang sasakyan. Ayan, doon na lang po. Ayan, so ito na si ma'am. Oo. Alright, good morning. Ayan, 7:55 ng umaga. At sigurado magiging masaya to dahil kasama natin si ating tour guide. Jeremy, tour guide from Apurda, Palawan. Wow, pwede magtanong? Yes po, sir. Kailan pa na anuhan yung operation ng underground river? Ang underground, that was really a long time ago. So, naging ano lang siya, new 7 wonders of nature that was nominated 2007 and officially won as one of the new 7 wonders 2011. So, doon siya naging famous kasi na-promote siya ng gusto. That was during the time of Mayor Edward Maguilar. Oo. Tapos paano siya natuklasan? Natuklasan po siya ng mga native tribe before, and that's native tribe Tagbanwa. So when they saw that cave, they didn't enter the cave, they didn't explore. But according to them, it's a secret place. So that's why they're making rituals in front of the cave. Most of the time, when they visit the cave of underground river. And they believe spirits and fairies. So naniniwala sila doon na meron daw pong nakatira sa loob. And they're afraid to explore because sometimes medyo hindi po sila palatandain sa mga na-explore nila, baka maligaw sila and matrap sila sa loob ng cave. So hindi po sila nag-explore, but they are the first people who discovered that underground river. Alright. And that's one of the new 7 wonders of nature. Yun na yung famous ngayon. So this is the highlights in Puerto Princesa. You need to go underground river. Your tour is not complete without the cave of underground river in Puerto Princesa. Kasi siya po yung highlights. So kailangan puntahan yan. If this is your first time, you're gonna go to underground river bago kayo mag-explore sa ibang tourist attraction. Kasi yan talaga ang highlights na city. Alright, ang galing, diba? Siyempre, ipa-invite na natin yung mga gustong pumunta dito sa Palawan. Gusto nyo mag-book sa kanilang travel and tours po pwede. Ayan. Yeah. So just book Apurda Palawan or Palawan Tour Deals in Puerto Princesa. You can book whole Palawan tours from north to south, and most especially underground river. And you feel that it's really a holy place. You know why? Because you see the image of Jesus Christ inside the cave, and that's really amazing because that's nature. It's not man-made, but that's limestone with different shape like Mama Mary, the Last Supper, Holy Family, the giant candle, giant mushroom, and most especially our God. So you feel it's a holy place. That's the reason why Puerto Princesa is known as the city of the living God. You know why? You feel that you are closer to God because of nature, and that's God's creation. Siyempre yung contact number para mas madali kayong Yes, pero just book now in Apurda Palawan or Palawan Tour Deals. We have yung site. Cellphone hanapin number. Na lang. Hindi na, okay na. Okay na yun. Okay. So hanapin lang yung PTD, Palawan Tour Deals or Apurda Palawan. Alright, salamat. Thank you. Ayan, at malaki na kami magkasama. We are 8 all in all. 8 person. Okay lang pa masama kayo sa video? Yes. Say hi. Hello.
at the back from Davao. She's and also we are from Australia here. Australia, layo. Nice to meet you. Hello. Your name, sir? Aaron. Aaron. And here in front, our driver, Kuya Isoy. Kuya Isoy. And my co-tour guide, Elizabeth. Bisaya po siya. From Kidapawan, Bisaya. And dito, yung mga matchman in front of us. Yeah. I'm from Chicago. Alright. Chicago, wow! Welcome to the Philippines. Dito na rin dahil dito nag-isino dito ng araw. Yes. Alright. Asindalo kasi. Ayun. Tama. Alright. Ito papunta raw ng El Nido, Palawan. Ito na yung papunta ng underground river. Stop over dito. Mga kumakain at alam nyo na, mag-ihi. Ayan. Nahulog ko yung sinilas ko. Saan nahulog? Panahon pa na yung kumulog ko lang is. Para makita ng mga viewers yung daan. Sige, okay na po. Kasi hindi naman pinapakita to sa ibang mga nagbablog yung daan. Tama. Para mas malaman nila na okay yung daan. Mga sigsag sana kanina. Pagbalik. Pwede magbalik. At maraming sigsag na daanan dito. Lalo na yung dito. Lalo na daw sa El Nido. Pero wala ka naman ibang lilikuan, kaliwa kanan lang. No? Wala kayong Kaliwa kanan lang, no? Wala pang iba eh. Kaliwa kanan pataas. Oo, yun.
Pero yun ang katanungan ng ilang linggo mula rito hanggang sa Kwan. Dalawa lang. Dalawa lang talaga. Ilan na yung liko papunta ng underground river? Sa 300 daw. Dalawa lang po. Alright. Ayan. May kaliwa lang at baka. Ito po paahon. Hindi naman kayo masyadong mahihilo pagka papunta kasi hindi naman paspasan yung takbo ng Mas sasakyan. grabe pa ang sa Jinsan, yung Mas- bitukang manok. Oo. Mas malala pa nga yung yung mga bitukang manok papunta ng Manila. Ewan ko lang kung meron pang mas sigsag doon. Nataman. Doon, makikita mo yung side. Tuktok lang ng gahon. Oo. Tapos tumas ako sa mga mas grabe ang bitukang manok. Malinis talaga. May mga nag-comment nga doon sa vlog ko na malinis daw sa paligid. Talagang totoo. Well, yan ang kanila rito. Totoo talaga. Yan ang kanilang signature. Sa mga tao dito, disiplinado. Oo naman. Tagal ka lagi doon yan sir. Talagang may itong time na. Sabang Makaraskas. Makaraskas. Ibig sabihin daw po kaskas ng manok. Makaraskas. Kaskas. Kaskas ng manok. Ilang kilometro to ma'am? From city ng Puerto? Ay. So ayan, 70 plus kilometers daw. Pero hindi tayo masyadong sure. Hour and a half. Tapos 1 hour or 1 hour and a half ang papunta sa underground river. Depende sa takbo ng sasakyan. Pwede daw isang oras pag sa isa. Oo. Sarat. Palo ng 120 ko yan. Pagdating doon wala na, hilo-hilo na talaga. Mm. Grabe, talagang dinevelop talaga yung daan. Saka yung beautification ng Kwan lugar. In-implement nila dito. Oo. Kasi kung pangit tong daan na to, wala naman masyadong pupunta dito. Kung nag-crocodile farm kayo sir, si Macmac, buhaya doon. Oo. Citizen, ito yun siya nahuli sa Makaraskas. Dyan siya nahuli, si Makmak. Macmac ang pangalan. Makaraskas. Pero actually, mga tao dito, karamihan mga kuyod din yun. Mga early migrants po yan sila. Oh, yan ah. Pero historically po, ang Palawan used to be part of the Sultanate of Brunei. Marami po Muslim dito. Yeah, Sila Muslim. po talaga mga early settlers natin. Meron tayong mga indigenous people like Tagbanwa, Taot Bato, Pero, Oo. Malawaan. Yung mga sinaunang tao dito. Yun po, mga Batak. Hindi nagsasabuha. Batak po means Batak. native po yan yung mga negrito Yung po. mga tao Native person. Sa area ng Sa south po yun. Tawag Ayan. po Yung yun. na-discover ni Ni Dr. Robert pa. Hindi, iba yun. Kay Ayun po Robert yung Pax, mga ah. sinaunang tao ro na nirahan dito ay tinatawag na Batak. Ah, Pero Batak. actually, nung Ay, hindi po yung Palawan. yung bisyo, yung ang tawag lang sa kanila mga kumbaga sa iba mga katutubo. Opo. Yung mga katutubo Ano po, dito negrito, noon, parang nakabahag descendants lang. ng mga negrito po. kapag lang mga tutubo nung Pero ngayon, ang tutubo, concentration ng Batak sa Rojas, Palawan na sir eh. Dati marami na dito, pero umaalis kasi sila pag may pandemya or may sakit. Takot sila sa mga ganun. Oo, kasi paniniwala po nila yun eh. Kapag may mga outbreak or what, kailangan umalis sila para hindi sila madami sa pandemic. Or any sakit. Ayan. Pero wala ka na makita ngayon mga natives dito. Marami sir. Marami. Marami. Pero Kasi nagabenta pa yun ng walis tambo or stinky. Pero yung mga native dito noon nakabahag lang. Ayun, Pero nakatapit na. ma-identify mo talaga sila. Oo, yung skin color talaga Parang nila. parang yung mga Ulan ng mga buwan sa... Kita. O yun po yung Batak parang ita po. Oo, parang kita sila. More on northern part po yung ano, yung mga Unang Batak. landing ng Maris dito, Wabs, may mga nag-50 nung araw. Eh, takot sila dahil yung LBT, kala nila maliit na bang, kala nung umahog na sa Samariñana, ang mga ita doon may mga nag-50. Kaya yun, kinausap sila ng ito. Natakot sila. Doon kasi sa amin, sa Cotabato, natives doon, hindi mo mahalata natives. So, yung mga mestizo naman kasi yun. Oo. Hindi tulad sa Pampanga, sa ano ba? Ayun. Pag may mga natives, makikita mo, natives talaga sila. Yun yung Batak po pag ganito. Maliliit. Kaya sa South Cotabato, mga nitid talaga magbilaan. Dito mga mix-mix na siguro. Doon sa atin, mga natives doon, yung Manobo, Obo, Manobo. Mga maputi. Mestizo. Dahil
Dahil under sila sa Chinese nung araw eh. Siyempre, Mga training, pirata. diba? Anong ano dito mo ano, yung mga Hapon? Ha? Mga Hapon yung mga dumaong dito. Chinese din po. Chinese. Diba may tulay na lupa na tinatawag. Kaya ang sinasabi nga, ang Palawan lamang ang nag-iisang isla sa buong Pilipinas na hindi gumalaw sa kanyang posisyon. Parang yung iba, gumanon, si Palawan dyan lang. Yan lang siya. Kaya maraming endemic birds and animals na dito lang makikita. Kagaya po, kung titignan niyo yung pera natin na 100 peso bill, nandun po yung Pantikan, yung Palawan Peasant Peacock, the smallest peacock in the world. Kung meron po kayong 100 pesos. Dito lang po yan makikita. Kaya po yan siya naging logo ng Palau, ng Puerto Princesa. Sa 100 peso bill. Kung nagpunta kayo ng Butterfly Garden, makikita niyo. Ang gusto ko dito yung Mayna. Mayna, Topeng Mayna, Kakatu. Yan. Marami po yan. Halos yung birds ng Philippines parang pares na rin sa Australia. Dati pwede mag-alaga dun, sir. Ngayon, bawal na. Bawal na. Ay no, sa amin, pwede ka uwi, pwede ka magdala pa uwi. Ayan Sa daw. 100 peso bill po. Kung Anong tawag, anong tawag dyan? Tandikan po ang tawag namin dyan. Pero ito po ay na Palawan Peasant Peacock. Oo, The yan. grandest peacock in the world and the smallest peacock in the world po yan. Pwede bang You can only remembrance find it. yan? Pwede bang remembrance yan? Dito daw lang yan. Wala, i-focus ko lang, ma'am. So dito daw po siya matatagpuan sa Palawan. Binibigay. Yan. Yan. Akala ko giveaway siya. Ay, Ayan. Papalitan ko. Ayaw niyang hindi, palitan. sir. Ayaw niyang Ang palitan. hirap paghanap niyan, sir. Ayaw niyang palitan ng dollar. Mahina. Mahina ang mindset. $100. Hindi niya lang gets eh. $100. Wala na, napaso na. Seconds. One time over na po. Seconds lang yun. Over lang yan. Alam mo yung kusang loob kasi, minsan, doon nakikita. Sir, pero ang hirap kasi hanapin ito, sir. Sabihin niyo. Ay, 1 million. Sinabi mo ha. Sumasagot na, Sumasagot na. Kumusta naman po kayo dyan? Ayan. Sorry ho. Maingay lang kami. May 100 peso din, sir. Makikita nyo naman doon yung underground river. Matatanggan Marino Marites yan eh. Ay, yung sa 500? Andun yung underground? Yes po. Yung Ang galing ah. Andun po yung underground. Sa 1,000 naman po yung Tuba Tahari. Sa Palawan din po Tuba. yan makikita. Dalawang UNESCO heritage site makikita sa Palawan. Alam mo Wow. pala yung monetary fund ng Pilipinas. Pwede mo rin i-vlog. So, pinag-aralan nila kasi nag-guide sila. Siyempre hindi ka naman pwede maging guide kung Oo. wala kang alam. Pero ito pang isa, pwedeng isa pagdagdag ako sa kwento ninyo tungkol sa biyahe, pagsakay ng bangka. Sir. Na mga sasakay, mayroon silang mga life jacket para for safety. Meron po talaga, sir. Yun din po yung life vest nyo papasok na Kaya hindi ka pwede mag-travel kung walang mga life jacket. Alright. Medyo lumiit na po yung kalsada dito banda. Ayan. Palatandaan na malapit-lapit na. Ayan. Pero tayo nung rough road pa to, may mga pumupunta na rin dyan. Meron na, sir. Mayroon din. 1979 na inopen na po yung underground river. Ano yung ginagamit nila? Sasakyan rin? Po, mga 4x4. Oo. Dati daw po ang mga kwento ng mga matatandang tour guide, 1990 sila nag-guide. Kasi ang full operation talaga ng mga travel agency, 1990 na. During that time of Edward Isaguedo, he organized a tourism here, a travel agency. Tagal na pala niya, 1979 no? Opo, presidential decree yan, panahon pa yan ni Marcos. Oo, Inopen, pero hindi pa siya ganun kakilala. Swerte na raw makalimasampu sa isang araw yan. Oo. Ngayon, sobrang dami na Dami. pinakamababa, 700. Sa isang araw, napakarami. Na kasi, Opo, maganda na rin talagang kalsada. nalaki na rin sa mga news yun. Pwede, parang private lang yan nung araw eh. Pwede ka pa nga maligo dati dun sa kumain. Yan, bawal. Sa loob, Sa mismong parke. mapangit kasi pagka ano, yung may mga Kaya lang ganun. kasi pag lahat naman doon, magtatagal, masisira na po. Oo, masisira Kaya talaga. limited lang yung time. Masisira talaga. Once tour is done, balik na talaga. Tsaka yung mga monkeys po doon, grabe naka-aggressive, nangangagat na talaga. Alright. Tabato. Nung araw, Ayaw mo na pag-usapan ng tawi-tawi. pero ngayon, Tabato. marami ng turista doon. Cotabato, kasi gulong. Ako Ang doon Cotabato, ako medyo lumaki sa magulo pa. Cotabato, hindi naman ganun kagulo talaga. Yung mga kamag-anak ko sa Manila, Ako? pag niyaya ko umuwi ng Cotabato, niyaya ko mamasyal. Ayaw nila.
lalaki ba kami kung magulo talaga doon, lalaki. Sabagay, sir. Tatanda ba kami doon? Oo nga eh. Ang laki mo na nga sir eh, parang mga sinumangay ko Tanda eh. nga eh. Pero meron pa rin ngayon sa... Hindi, pero nung time namin na Ito po sa left side yung hulugan eh. nung mga teenager kami, Agad. nakaranas kami doon. Naglalaro kami ng basketball, yung bala tumatama sa buhay. Ay talaga. Noong time na yun. Ganyan kagulo. Ganyan kagulo. Yan, totoo, magulo talaga. Magulo naman ang Pilipinas eh. Dahil ang mga magkabila. Kasi nga archipelago tayo, Pero island. meron pa rin ngayon sa Tawi-Tawi yung tumpok-tumpok. Oo, hanggang ngayon. Hindi pa sila nagkikilo ngayon. Wow. No? Galing naman. Sarap nun. Tsaka masarap doon sa mga seafoods, lalo na yung mga alapiang dagat. Opo. Ang pinakamasarap doon yung kuratsa. Oo. High blood ka talaga. Kuratsa. Kuratsa, high blood ka talaga. High blood yun? Oo. Sige lang, kalalaking crabs yan sir, yung mga kuratsa. Ang lalaki ng kuratsa doon. Sarap. Sa Puyo marami yan eh. Minsan Okay lang, sir, sa kanya, kadagpong crabs ba? Nadaghan na sa Puyo. Crabs ba yan? Oo, minsan mahal nga, yan. no, minsan nga, nag-mission kami sa Cagayan de Sulu. Apo. Winelcome kami ng mayor doon. Oo. Nung magkakainan na, ang unang inihayin sa amin, yung mga ganito kalalaking kahoy. Apo. Eh, taka kami, anin yun. Yung pala yung pagpukpok ng, ng alimang. Sa kuratsa. Yung mga alimang, ang lalaki. Oo. Eh, halos hindi magkasya doon sa malalaking plato. Yung isa. Sarap. At saka, Dahil sa mangrove nung yan. mag-start na kami mag-inom, bumili ng ice sa Malaysia na. Malapit na doon? Malapit Ilang na. minuto lang from Tawi-Tawi ng Sandali Malaysia. lang, lalo na yung kanilang mga speedboat. Sandali lang. Malapit lang. Parang dito rin Kita sa nga, Palawan. kita nga yung mga puno ng nyug sa kabila, sa Malaysia. Malapit na. Mga to. Oo, pinakamalapit sa Tawi-Tawi, Simborna, Sandakan, yung mga area ng Malaysia. Yan po. Dito ko sa Palawan. Pag nakatambay ka sa mga beaches doon, makikita mo nga puno ng nyug sa Malaysia. Galing. Dito rin sa dulo sir ng Palawan yung Balaba. Yung sa Palawan. Mga ilang oras na lang Malaysia na lang. 4 hours. Kaya mas bumibili sila doon kaysa bumalik sa Puerto. Mas mura Yan. kasi. Diyan kami namimili ng mga kanon, mga Oo. relo, mga Texan Gold, mga kuano. Mga siksa. Mura. Oo, Mura. Saka mga batik. Oo. Naka-stay din kami sa Balabak sir. Nagbalabak kami 5 days kami. Yan ang gusto ng mga maris. Mura ng lobster, tag 200 lang ang kilo. Oo, ang lalaking lobster pa parang kuan. Ang haba pa Sabi lang ng kanila. Haji, nagka-crabs kami everyday. Mura. Tapos yung mga takulubo sa akin, dyan nasa tabi, taluputin mo lang, kainin mo. Pero Libre. hindi, ang taklubo kasi hindi masarap. Makahat kayo. Mga kaibigan ko kumain ako ito. Gawin kilaw eh. Ilaw eh. Oo. Gusto na siyang ilaw. Yung sumasabit sa lalamunan pag kinain. Meron tayong nasundan na dalawang van. Punta rin yan doon. Yeah, konti pa lang yan sir. Minsan umaabot ng 1,500 per day ang Ala. capacity ni underground. Pag super peak season, noong time talaga ng 2012, during our time, when I was starting as a tour guide po talaga, grabe po yung tao doon. Punta ka ng maaga, pero makakasakay ka hapon na talaga. Nga lang Sobrang tanong po mo dami. more. Ngayon hindi na rin. May pila pa rin. Depende na lang pag may mga big group. O din tahimik ng Palawan eh. Kinahanap lang kasi ng mga tourist. Tahimik talaga. Especially north. North is the best part to go in Palawan. Going to Coron, El Nido, yan ang Port Kapag Marcos, ang namit namin mga taga-Sweden, taga Poland, mga backpackers. na hindi nila naghahanap ng mga tourist guide nila Oo. o mga bodyguard. Dahil i-feel peace in Palawan. Okay. Palawan, sir. Yeah. Pero ba, may sinasama dito sa local ba o sa national? National po yan, sir. Apo, came from the word bayo. Ibig sabihin, Hawayan. Last barangay
South maraming Muslim po, mga kapatid ng Muslim. Marami pala din kabad sa piso. Isang kabas natin naging vice mayor. Pumunta ba siya bukas? Dito lang. Darating. Wow. Anong date ngayon, ma'am? March 23. 23. Yeah. Uy. Ganda. Ilan po sana yung nag-stop over ng voice? Uy, yun oh. Pwede po pwede naman ganun. Oo. Pwede ka naman palipat. Kita yung ano, kita yung mga puti-puti. Ayun po sa right side, stop over na kami sa right side. Wow! Sa harap po Uy. natin yung po yung St. Paul Mountain. River River. This inside the Sand Mountain. Ay, mga rice permit na ito. Ganda. Gusto ng dugo. Mamaya po magkakaalaman. Baka ikaw ang habulin niya. Mamaya, hingi sa'yo ng dollar yun. Alam mo ba yung kwan, mga unggoy mahilig sa mga ganda ay. Ay, gano'n. Oo. Sir, lumalapit sa akin siya, kaaway niya sila. Hindi lang akong pamalo, pinapakos. Hindi, cruelty to animal yun. Ay, sir, nagatabulin ka, kahit wala kang ginagawang takbo. Hindi, pag nagkwan sa'yo, titigan mo lang. Ay, gano'n. Ayan po, Sitio Sabang. Oras 9:30. Sana all. Naman. Sana all ko yan, oh. Oo. Sana all. Tama. Sana, oo. All sana. Ganyan po yung pagkimulang naman. Luto ko na yun. Bambwa. Accommodation yan sa loob sa looban. Mm. Para mga foreigner yan. Mm. Dito mabahay na. Babae na kasi dito na tayo eh. Ah, dito na tayo. Tapos sa Alas nandito na. konti na lang. Konti na lang daw. Four points. May mga bahay na yan. Sira-sira. Dating ano yan sir, accommodation. Alu. Parang
nasilip ata yan, yung ECC niya, environmental compliance. Na hindi na nasikasan, nabulok na lang. Nalugi na. Wala na nag-stay. Sayang. Nag-issue yan sa ECC. Santuario de San Luis. Marami naman bilihan sa paligid. Oh, may M-Loweler na nga dito. Mm. Diba? Meron na kasi 1,000 eh. Mm-mm. May Palawan po din dito ah. May Palawan din. Ayan, di ba yung mga pupunta rito na ba kinapos kayo sa budget, huwag kayong mag-alala. At yan, may M-Loweler. May Western Union. Siyempre may mga GCash. Oo, so na yan sir. Normal na lang yun. Uy, dagat na. Ayan na po yung Sabang Wharf. At meron siyang terminal ng bus. Pero parang alas 2 Going- ang alis niyan sir. Isang bus lang sa isang araw. Sa isang araw. Ah, Yung papunta rito 8:30. Magagaling pang Hirawan yung ina. wow. Saan ba dito makabili ng daing? Daing sir sa Na, Kalente. na mura? Kalente talaga. Mura ba? Wow. O mahal na rin? Alright, nandito na po kami. Nice meeting you again. Oy, Ngayon, so, 9:35. Dito na kami. Ayan. At yung dagat oh. Wow. Right. Ayan, napakaraming van. Grabe. Oh, wala na tayo. Nawala na tayo. Yan po, at dito po yata pinaprocess yung ano, yung mga sasakay ng bangka. Ayan. Oh. Tapos may tindahan ng mga souvenir. Ayan. Wow. Basketball court. Dami. di alam mo malingkod. Kaya kinasarap din medyo process pa lang yung Oh. Di alam mo. Sa upuan. At dito po pala pinaprocess yung permit sa pagsakay ng bangka, no? Diyan po dito. Tapos Yan. dito ipipila ng gano'n. Tapos dyan daw po ang pila, ipipila ng guide. Ayan. Yan po ang proseso. Alright mga kanuli, grabe. Ano, ang daming guest na pumupunta. Ano to kuya? Diyan po sasakay ng bangka. Tapos saan papunta yung cave? Lilibot kami pa ganun. Ilang oras yan pag binangka papunta ng cave? Minuto? 45 minutes. So 45 minutes daw. Napakaraming isla oh. Hanggang ano oras nagsasara yung ano? Cave? 2. Alas 2. Ganito po talaga kayo? Salamat ah. Ayan, maraming bilihan ng souvenir oh. Yung sa taas 250. Ito 350 to no? 250 sa taas. 250 ito. Actually sir, yun ang 250, ito 300, pero bigay ko na siya sa 250. 250 ito daw 300. Ito para 350 sa baba. Sir, bigyan kita ng discount pag marami. Oh, pag marami raw may discount. Yan. Para po may idea kayo. Yan, dami oh. Hindi na talaga papasok ang tubig. Hindi yan papasok na sir. Testing ba? Gagamit nyo naman yan sa picnic ulit kayo sir. Ay, discount! Ang dami na pinili. Kaya basta lang binili. 400 na nga yun sir. Discount na yan siya. Yes ma'am. Hindi tayo nakakasali na yan. So magkano lahat to? 400.
Yung isa. Dito yan. Iba yan sir po yung sa akin. Chinelas lang po sa akin. 400 din yan, no? Pa? 400. Hindi sir, 20 liters po yan sir. Mm. Magkano yun? 500 po sir. Oh. Tapos yung dalawang chinelas po sa ganun. Ay dalawang po. Opo. Bumibili ng mga salamin. Oh. Ito, sombrero. Ayan. Bumibili sila. Magkano kaya ang salamin? Wala rin. Mura. Libutin na natin. Ayan po yung CR nila. Ito napakarami pa. Yun na mga nakapila na. Yun na yung mga nakasalang. Yun na yung mga nakasalang. Ayan. Ayan, dyan daw yung mga damit. Tingin lang tayo, Bagya. Oh, grabe yun. Marami. Oh. Puti. May dark. Di magkano mga ganito, te? Shirts, 320 po hanggang 300. Galing design. So, mga sando. Mga sando.